Tatay, ano ka ba? Kumain ka na. Ilang araw ka na hindi kumakain. Palagi mo lang itinatapon ang pagkain mo. Nakakasawa ka ng alagaan. Ilan na sa mga nag-aalaga sa'yo umalis na at sumuko na sa'yo. Gusto kong maglaro. Gusto ko maglaro. Ayoko kumain. Ayan ka na naman, tatay eh. Talaga bang nasisira ka na ng ulo? Kung pwede lang talaga, mawala ka na lang. Dahil pagod na ako sa'yo. Kuya, tama na. Tumatanda na si tatay kaya nagkakaganyan siya. Lalo hindi makakatulong sa kanya yung pagtataas mo ng boses. Ako na magpapakain kay tatay. Tatay, kain ka na ha. Tapos mamaya maglalaro tayo. Tatawagan ko ba mga kalaro mong sina Bonifacio? Opo, Papa. Lalaro po tayo tapos sasalin natin si Bonifacio. Buti pa ikaw. Bait sa akin. Di tulad niya. Tatay, ako po si Jacob. Ako po to, anak nyo. Ang bunso nyo anak. Pero di bali na nga. Kahit hindi nyo ako maalala ngayon. Alam ko maalala nyo rin ako balang araw. Sige na po, kumain na po kayo. Napahinga na lang ng malalim si Samuel dahil sa kalagayan na yun ng kanilang tatay. Sa totoo lang ay pagod na siya. Dahil sa dami nilang magkakapatid ay sila lang ni Jacob ang nag-aasikaso rito. Ang kanilang ama na si Mang Eliseo ay 70 anyos na at may Alzheimer's disease. Ilang tagapag-alaga nang sumuko sa matanda dahil hindi nila matagalan ng pag-uugali nito at pag-iisip bata. May pagkakataon din kasi na nananakit na rin ito. Ngayon ay malaki ang kanilang problema. Dahil halos ilang linggo na silang naghahanap ng bagong tagapag-alaga, ay wala pa ring aplikante. Dahil dito ay madalas na mag-leave sa trabaho si Samuel. O kaya naman ay lumabas ng maaga sa trabaho para alagaan ng kanyang ama. Si Samuel ay isang engineer at si Jacob naman ay isang practicing doctor. Nakakatulong naman niya ang bunsong kapatid kapag wala itong pasok. Pero madalas ay siya ang nag-aalaga rito. Hindi niya pwedeng mapabayaan ang kanyang trabaho. Kaya naisipan na lang niyang kontakin ang mga kapatid nilang babae na nakatira sa ibang lugar. Pero walang sumasagot sa mga ito. Kuya, si Ate Trina kaya? Hindi ba work from home naman siya? Baka pwedeng dito na lang siya magtrabaho sa bahay. Ay nako, hindi pwede yun. Alam mo naman ang asawa nun. Napaka-mainiti ng ulot, maraming bisyo. Kapag pinapunta natin dito si Ate Trina, malamang kasama ang asawa niya. Baka imbis na makatulong makaperwisyo pa sa atin. Baka lalo lang lumala ang kalagayan ni tatay. At isa pa, hindi kami magkakasundo ng lalaking yon. Wala pala talaga tayong maasahan sa mga ate natin. Oo, ganoon na nga. Tinatawagan ko sina Ate Lina at saka si Ate Rosa. Pero walang sumasagot. Siguro alam na nilang sasabihin ko. Wala na talaga silang interes na alagaan si tatay. Baka nga hinahangad na lang nila na mamatay. Talagang pinangatawanan nila yung sinabi nila. Nasa kanila lang nila pupunta si tatay kapag nakaburol na. Hayaan mo na lang sila. Ikaw, Jacob, talaga bang tuwing linggo ka na lang walang pasok? Si kuya naman. Alam mo naman na nasa emergency team ako. Hanggat maaari nga dapat may pasok ako kahit linggo kapag kinakailangan. Kapag gabi naman, sobra na ang pagod ko. Dahil sa dami ng ginagawa sa ospital. Hindi ko palagi masusubaybayan si tatay. Kahit pala nagpa-practice ka pa lang sa pagdodoktor, marami na kayong ginagawa. Oo nga kuya Wala talaga tayong magagawa kung di ko muna permanenteng tagapag-alaga. Tama. Ay nako, ganito na lang gawin natin. I-post natin sa lahat ng social media account na meron tayo. Tapos, taasan natin ang pasahod. At nagbabaka sakali ako na baka may mag-apply. Kailangan huwag tayo mawala ng pag-asa. Ipinagpatuloy pa rin ng magkapatid ang paghahanap ng tagapag-alaga para sa kanilang ama. Sa kabutihang palad ay meron nag-apply na isang 28 anyos na dalaga. Mabilis itong natanggap dahil may karanasan na ito sa pag-aalaga ng mga matatanda. Ngunit isang araw habang nasa trabaho si Samuel ay biglang tumawag ang hardinero nilang si Mang Ising na tiyuhin din nila. Dahil may masama raw na ginawa ang kanilang ama sa bago nitong tagapag-alaga.
Kaagad naman umuwi sa bahay si Samuel. Mang Ising, ano pong nangyari? Itong bagong tagapag-alaga, sinaktan ng tatay nyo. Binato niya ng bote. Nako, marami siyang sugat kaya kailangan siyang dalhin sa ospital. Ito ang number. Tumawag kayo sa emergency team ni Jacob. Tatay, bakit mo sinaktan yung bagong yung tagapag-alaga? Hindi siya tao. Isa siyang aswang. Aswang ang tagapag-alaga ko. Tatay naman hindi yan totoo. Bakit ba ayaw mong maniwala sa akin? Hindi ako nagsisinungaling. Aswang ang babaeng yan. At kakainin niya ako, pati ang asawa ko. Iho, mukhang dahil yan sa kalagayan ng isip ng inyong ama. Mukhang kailangan mo na ulit siya ipatingin sa doktor niya. Ganoon na nga po. Mukhang nakakita na siya ng kung ano dahil sa hallucination. Dahil sa lumalalang kondisyon ng ama, pinatingnan nila ito sa isang espesyalista. Napag-alaman na bilang bahagi ng sakit nito, nagkakaroon ito ng hallucination o nakakakita ng mga tao o bagay na wala naman talaga sa totoong buhay. May hallucination na rin si tatay? Yun ang sinabi ng doktor. Kung kaya't magiging napakahirap na makakuha ng tagapag-alaga ni tatay. Hindi na rin papasok dito yung babaeng kakatanggap lang natin nung isang araw. Hindi natin siya masisisi dahil ang dami niyang natamong sugat dahil sa pamabato ng mga bote sa kanya. Mukhang ang kailangan ni tatay na tagapag-alaga yung malakas ang katawan at saka naiintindihan ng paraan ng pag-iisip niya. Saan kaya tayo makakakuha ng ganun? Hindi ko rin alam, Jacob. Hindi ko alam kung paano na si tatay. Hindi na talaga niya kaya ang sarili niya. Mas delikado kung wala siyang makakasama. Dahil dito'y naging problema na naman ng magkapatid ang paghahanap ng tagapag-alaga sa kanilang ama. Bumalik na lang sila sa dating gawe na kung minsan ay lumiliban sa trabaho o kaya naman ay maaga lumalabas para alagaan ng kanilang ama. Nakisuyo na rin sila kay Mang Ising na bantayan ng matanda kapag wala sila. Dahil kahit paano ay nakakaintindi ito sa kalagayan ng may Alzheimer's. Isang araw ay napagdesisyonan nilang pumunta sa dating sakahan ni Mang Eliseo na malapit sa kagubatan. Doon ay meron silang maliit na bahay at dito sila lumaki nung mga bata pa lang sila. Inirekomenda kasi ng doktor na makakatulong ang pagpunta sa mga dating lugar na tinirhan upang manariwa ang alaala nito. Tatay, tignan niyo po oh. Ito yung saklob na madalas niyong ginagamit kapag pumupunta kayo sa sakahan. Ang tagal-tagal na po nito pero nandito pa rin. Naaalala niyo po ba to? Napakaganda ng saklob na ito. Madalas ko pala itong suot. Opo tatay, ito yung panahon na nagagalit kayo kapag binibili namin kayo ng bagong saklob. Kasi sabi niyo, nag-aakasaya lang kami ng pera. Hindi niyo naman gustong palitan kasi nga paborito niyo to. Mukhang napakatibay ng saklob na ito at matagal ang gamit eh. Ganoon na nga po tay. Yan na naging simbolo ng inyong kasipagan at pagbabatak ng buto sa loob ng mahabang panahon dito sa sakang ito. Mukhang nahihirapan pa makaalala rin yung ama. Pero matyaga ang kapatid mo. Yun na nga po eh. Mabutit naaasahan ko yan sa mga ganyang bagay. Samantalang yung ibang naming kapatid, hindi man lang bumisita. Tunay nga na kapag tumatanda na ang mga anak, ay nagiging ganyan na. Nako, meron ang kanya-kanyang buhay na inaatupag. Maswerte ang inyong ama sa inyong dalawa. Dahil kahit ano mangyari, ay hindi nyo siya iniwan. Siyempre naman po, mga bata naman po kami. Ganon din ang tatay sa amin. Siya nga pala, talaga bang wala na kayong balak na kumuha na mag-aalaga sa ama nyo? Baka naman ang trabaho nyo may sakripisyo. Tandaan nyo yung matagal ng pinangarap ng inyong ama para sa inyo. Naisip ko rin po yan. Pero malala na po ang kondisyon ni tatay. Madalas na po ang hallucination niya ngayon. Nung isang araw nga po napagkamala niya akong isang demonyo na may sungay at gagawang raw po siya ng masama. Magiging mahirap po sa mag-aalaga ang ganitong kalagayan dahil mahihirapan silang maiintindihan. Pero kung sakali man po na may isang taong darating na kayang-kayang unawain ng mga taong may Alzheimer, bakit naman po hindi? Tama naman. Mababantayan ko naman ang aking pinsan hanggat kaya ko. Pero tumatanda na rin kasi ako
At kailangan din ako ng aking pamilya. Kaya hindi ko maipapangako na lagi akong mananatili sa kanyang tabi. Alam ko po yun. Kaya umaasa pa rin po ako na sana may dumating na tamang tao na handang manatili ng matagal para maalagaan si tatay. Sinulya pa ni Samuel ang kanyang ama na kausap ni Jacob. Mababa ka sa mukha nito ang katandaan, ngunit musmos na kaisipan. Hindi na nila ito nakakausap ng maayos at nakakasama na tulad ng dati. Pero gusto pa rin nila madugtungan ang buhay nito, kahit na nakakapagod itong alagaan. Samantala nang makakain sila ng pananghalian, ay napansin ni Samuel na balisang-balisa ang kanyang kapatid. Nanggaling ito sa silid kung saan nagpapahinga ang kanilang ama. Oh, bakit parang balisang-balisa ka? Ano nangyayari sa'yo? Si tatay, hindi mo ba nakita? Wala siya rito sa silid niya eh. Ha? Akala ko ba binabantay mo siya? Saan ka ba pumunta? Nagpaalam lang ako maliligo saglit. Pagbalik ko wala na siya rito eh. Bakit mo kasi inuna pang paliligo? Pwede mo namang gawin yan kapag tulog na si tatay eh. Hindi ba sabi ko sa'yo bantaan mo siya dahil maglilinis lang ako sa kusina? Ano ka ba naman? Pasensya ka na kuya. Akala ko kasi matutulog na siya nung iwan ko eh. Hindi ko akalain na lalabas siya ng kwarto. Hanapin na natin siya ngayon at baka kung saan pa siya mapunta. Sige kuya, bilisin na natin. Paalis na sana ang magkapatid nang dumating si Mang Ising na hingal. At merong ibinalita tungkol sa kanilang ama. Pumunta kasi ito sa looban upang mangaso. Nagkataon na nakita nito si Mang Eliseo. Oh, Mang Ising, ano po yun? Mukhang hingal na kayo. Yung tatay nyo, nakarating sa looban. May kinakausap na babae. Ha? Kilala niyo ba yung babae? Hindi ko nga kilala eh. Pero mukhang napagkamalan ng tatay mo na siya ang asawa niya. Nako, yan na naman si tatay eh. Jacob, tara na! Puntahan na natin si tatay. Sige kuya. Nagmamadaling pumunta ang tatlo sa looban. Pagdating doon ay nakita nilang matanda na may kinakausap na babae na nasa edad 20 anyos pa lang. Para itong pinabatang bersyon ng kanilang ina. Kung kaya't napagkamalan nito ni Mang Eliseo na asawa niya. Kaagad naman natuon sa kanilang pansin ng mga ito nang makitang papalapit na sila. Oh, Emilia. Mahal. Ayan na pala yung mga anak natin. Dumadating na kasama si Ising. Tatay, anong ginagawa mo rito? Hindi siya si nanay. Hindi siyang asawa mo. Ay, ang batang ito talaga. Magbigay ka na ka sa nanay mo. Saan ka naman nanggaling? Nakipaglaro ka doon sa anak ng pulis? Mabuti pa pong umuwi na tayo. Miss, pasensya na po sa bala. Bakit mo ba ako pauuwi? Narito na tayo sa bahay natin. Nagluto ang nanay nyo ng pininyahang manok. Paborito nyo yun, hindi ba? Tatay naman eh, matagal nang patay si nanay. Tigilan nyo na yan. Umuwi na tayo. Pinag-aalala mo kami masyado eh. Ano bang pinagsasasabi mo? Hindi patay ang nanay mo. Narito siya sa harapan ko. Tatay, umuwi na tayo. At hindi si nanay ang kaharap mo. Sir, mawalang galang na po. Pero huwag niyo pong pagtaasan ng boses si tatay. May sakit po yata siya sa pag-iisip. Ako na pong bahalang magpauwi sa kanya. Mahal, sinusundo ka na ng mga bata. Pupunta na raw kayo sa sakahan. Oo, tama nga mahal. Babalik na kami sa sakahan. Dalhan mo kami ng suman mamaya ha? Oo naman mahal. Ipagdadala ko kayo mamaya. Basta sumunod ka sa kanila ha. Dahil sa ginawang pakikipag-usap ng babae kay Mang Eliseo, napapayag din nila itong umuwi. Bago sila umalis ay kinausap muna ni Samuel ang dalaga. Tinanong ang pangalan at ilang detalye rito. Maraming salamat at napapayag mo si tatay na umuwi. Marunong ka makipag-usap sa mga taong kagaya niya. Pasensya na rin sa abala ha. Walang anuman po. Ang tiyuhin ko po kasi naging kagaya rin po ni Manong. Kaya alam ko po kung paano pakitunguhan ng ganyang pag-uugali. Ah, ganun ba? May karanasan ka na pala sa mga kaso katulad ng sa tatay. O paano, mauna na kami. Salamat ulit ha. Sige po sir, ingat po kayo.
Kinahapunan ay napagdesisyonan na rin nilang bumalik sa kanilang bahay sa kabayanan. Nang pasakay na sila sa kanilang sasakyan, ay ayaw umalis ni Mang Eliseo sa tumba-tumbang upuan na nasa terrace ng bahay. Nakatingin ito sa malayo at mukhang malalim ang iniisip. Tatay, alis na po tayo. Saan tayo pupunta? Ito ang bahay namin ng nanay mo eh. Hindi ako aalis dito. Matagal na pong wala si nanay. Kaming mga anak nyo na lang po ang kasama nyo. Naluluha namang tumingin ang matandang lalaki sa anak. Tila may alaalang nagbalik rito kaya naging emosyonal. Parang bata pa na pinahid nito ang mga luhang naglandas sa pisngi. Buhay na buhay ang nanay nyo. Nakausap ko siya eh. Kaya pala hindi natin siya makita sa ibang lugar. Palagi natin siyang iniiwanan dito sa ating bahay. Tay, wag na pong matigas ang ulo nyo. Wag nyo na pong ipilit ang gusto nyo. Patay na po si nanay. Yung nakita nyo, kamukha lang niya yun. Kaya sige na po, alis na tayo. Kuya, ako na makikipag-usap kay tatay. Umiinit na naman ang ulo mo eh. Tay, alis na po tayo. Nasa bayan po si nanay. Doon natin siya susunduin. Marami po siyang pinamili. Kailangan po natin siyang tulungan. Baka mamaya maganda kuba-kuba na naman siya sa pagbitbit ng mga pinamili. Ay, oo nga pala no. Tara na, sunduin natin siya. Dapat kanina pa tayo umalis eh. Nagpatiuna sa paglalakad ang matandang lalaki. Nakahinga naman ng maluwag silang magkapatid dahil sa wakas, napapayag na nila ang ama na umuwi na sa kanila. Pag-uwi nga lang, ayaw na namang kumain nito dahil hinahanap ang kanilang ina. Tatay, kumain na po kayo. Hindi maaaring hindi kayo kakain dahil hindi kayo makakainom ng gamot. Hindi masarap ang pagkakaluto ng tinola. Hindi ito luto ng nanay mo. Hindi siya masarap. Tatay, luto po yan ni nanay. Masarap po yan. Maniwala po kayo. Kumain na po kayo. Hindi ganyan ang lasa ng luto ng nanay mo. Saka wala siya dito. Sabi niyo susunduin natin siya sa palengke. Bakit hindi ko nakita ang nanay niyo? Kasi nga po matagal nang patay si nanay. Kailan nyo ba matatanggap yun? Teka, sino yung nakita ko kanina? Hindi totoo yan. Buhay ang nanay mo. Kasama ko siya kanina. Malakas na malakas pa siya. Bigla na lang tumayo ang matandang lalaki at lumabas ng bahay. Hinabol naman ito kaagad ni Samuel sa pag-aalalang baka kung saan ito pumunta. Kanina pa siya nauubusan ng pasensya rito. Pero wala lang siya mapagpilian kundi bantayan ito. Tatay, bukas na lang po natin punta ng nanay sa palengke. Kumain na po muna tayo at matulog. Pupuntahan natin ang asawa ko sa palengke? Opo, pero bago po yun, kailangan muna natin kumain at matulog. Sinungaling ka! Hindi ikaw ang anak ko! Ikaw yung demonyong may sungay! Inilayo mo sa akin ang aking asawa kanina! Tapos hindi mo ko dinala sa palengke para makita siya! Sinungaling! Sinungaling! Tatay, parang awa nyo na po. Huwag na kayo magsalita ng mga walang katuturang bagay. Sinungaling kang demonyo ka! Buhay ang asawa ko! At nakita ko siya kanina! Nakita ko siya! Wala nang nagawa si Samuel kundi yakapin ang kanyang ama habang umiiyak silang pareho. Ipinakuha na lang niya kay Mang Ising ang wheelchair nito at saka ipinasok sa kwarto. May ilang oras din ang lumipas na wala silang ginawa kundi magtalo. Bago ito makatulog, nag-usap din sila ng masinsinan ni Jacob. Ang hirap ng pakitunguhan ng ugali ni tatay. Nakakaubos na ng pasensya. Ginaya ko naman yung paraan mo ng pakikipag-usap eh. Pero wala talaga. Parang gusto ko na lang din maglupasay eh. Mukhang napasama pa sa kanya yung pagbisita natin sa dating bahay. Lalo lang lumala ang sakit niya eh. Mas hinahanapan niya lalo si nanay. Bakit ba kasi nagkataon pang kamukha ng babae yun ng nanay natin eh. Lalo tuloy nagka-leche-leche. Sorry kuya. Ako yung may idea na pumunta tayo ron. Hindi ko naman pala mapapanindigan na mabantayan si tatay. Nag-cruise pa tuloy yung landas sila ng babaeng yun. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo.
Ginagawa mo naman ang lahat para sa kanya eh. Talagang malala na ang kondisyon ni tatay. Oo nga eh. Pero gusto lang naman natin na maging maayos ang lagay niya eh. Kaya lang habang tumatagal, palala ng palala ang kondisyon niya. Naisip ko lang, paano kung puntahan natin yung babaeng yun, alukin ng trabaho? Ha? Alukin mo ng trabaho? Pwede naman. Nabanggit niya kasi nakapareho ng sakit ni tatay ang sa tiyuhin niyang namatay. Napansin mo naman kanina, di ba? Kalmado lang si tatay sa pakikipag-usap sa kanya. Katulad niya ang kailangan natin. Hindi pala, siya mismo ang kailangan natin. Palagay ko nga din. Bukod sa kamukha niya si nanay, hinahanap pa siya ni tatay. Buo talagang paniniwala niya na yun si nanay. Tama. Sana lang makumbinsi natin siya na mag-alaga kay tatay. Dahil sa totoo lang, pagod na ako. Nagkasundo ang magkapatid na puntahan ng babae para makausap nila ito. Pagbalik nila sa lugar, pinagtanong-tanong nila kung saan nakatira ang babae. Pero walang nakakakilala rito. Hanggang isang albularyo ang kanilang napagtanungan. Sinabi nito na kilala nito ang babaeng hinahanap nila. Sa kanilang pagtataka, pinayuhan sila nito na wag nang hanapin ang babae. Isang taga roon naman ang napilitang ituro ang kinaroroonan ng babaeng hinahanap nila. Sabi nito, sa loob ng gubat na katirang babaeng hinahanap nila. Tinuro ang daan patungo doon. Naroon man ang pag-aalangan sa kanila, tinuloy pa rin nilang baybayin ang daang itinuro ng taong napagtanungan nila. Makalipas ang ilang minuto, narating na nilang nag-iisang kubong nakita nila. Naabutan nilang nagwawalis ang babae sa bakuran nito. Bahagya pa itong nagulat nang makita silang papalapit. Anong kailangan nyo? Teka, parang kilala ko kayo. Ikaw talaga ang sadya namin. May kailangan lang kami sa iyo eh. Tungkol ba saan? May mahalaga sana kaming iaalok sa iyo. Bago ka magpasya, pakinggan mo muna sana ang sasabihin namin. Sige. Pasok muna kayo sa munting kong bahay. Sa loob na lang natin pag-usapan. Kung ano man ang mahalaga niyong sadya. Maraming salamat. Nang makapasok sa loob ng kubo, nanuot kaagad sa kanilang masangsang na amoy. May kadiliman din ang loob ng kubo. Agaw pansin din ang mga palamuti ng iba't ibang hugis ng medalyon. Hindi nagtagal, nawala na rin ang amoy masangsang. May mga halamang gamot din na nasa garapon ang nakalagay sa eskaparate. Iminwestra pa nito ang kamay para maupo sila. Pasensya na kayo at hindi pa po ako nakakapaglinis ng bahay. Ayos lang yun. Mag-isa ka lang ba rito? Oho, matagal nang namayapa ang mga magulang ko. Matagal na akong namumuhay mag-isa dito. Ang tapang mo naman para makatagal lang mag-isa lang dito. Ano nga po pala yung gusto niyo sabihin? Natatandaan mo pa siguro kami. Mga anak kami nung matandang napagkamalang kang nanay namin. Ang totoo kasi, kamukha mong namayapa naming nanay. Oo. Tanda ko pa si Tatang. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Aalukin ka sana namin para mag-alaga sa tatay namin. Tingin kasi namin sa'yo, mahaba ang pasensya mo at kasundo kagad si tatay. Ang totoo niyan, mahirap siyang pakisamahan pero nakakuha mo kagad ang kiliti niya. Teka lang kuya, tanungin muna natin siya kung may iba pa siyang trabaho. Ang totoo niyan, kailangan ko talaga ng trabaho ngayon. Kaya hindi na rin ako magpapakipot pa na tanggapin ang trabaho na inaalok nyo. Ngayon pa lang nagpapasalamat na kami sa'yo. Tama ba na Sheila ang pangalan mo? Oo, Sheila nga. Ako naman si Samuel. At itong kapatid ko, si Jacob. Matanong ko lang. Ngayon na ba ako magsisimula? Kung ayos lang sa'yo, pwede ka na mag-umpisa. Pwede kayang bukas na lang? May kailangan lang kasi ako asikasuhin dito sa kubo ko. Walang problema. Susunduin ka na lang namin bukas. Hihintayin ko na lang kayo bukas. Huwag kayong mag-alala. Pagbubutihin ko ang trabaho ko para sulit ang ipapasahod nyo sa akin. Masaya namang umuwi ang magkapatid dahil positibo ang kanilang lakad.
Para silang nabunutan ng tinik sa dibdib. Habang paalis sa lugar, naisipan nila magtanong tungkol sa pagkatao ng babae sa mga taga roon. Nagulat pa sila na marinig mismo sa mga taga roon na walang trabahong tumagal sa babae. Mahihinuha rin ang disgusto nila sa babae na labis na ipinagtataka ng magkapatid. Parang nakakapag-alaga na tuloy na kunin natin na tagapag-alaga ng tatay natin ng babaeng yun. Obserba na lang muna natin. Kung hindi maayos ang trabaho, saka natin sisantihin. Sana lang, hindi totoo yung paratang sa kanya ng mga tao. Malalaman natin yan kapag nag-umpisa na siya magtrabaho sa atin. Huwag kagad maniniwala sa mga sabi-sabi. Sa bagay nga, saka ang pagiging magkamukha nila ni nanay ang malaking bentahe niya para bumait si tatay. Kinabukasan nga gaya ng oras na napag-usapan, sinundo na magkapatid ang babae sa tinitirhan nito. Bago nila iwan ang babae, tinulungan muna nila itong maipasok ang mga gamit sa magiging silid nito. Binilinan din nila ito ng mga dapat gawin sa pag-aalaga sa kanilang ama. Sana maging maayos ang pagkatrabaho mo sa amin. Gagawin ko lahat para maging maayos ang tatay niyo habang wala kayo. Nagpaluto ako ng pagkain. Kumain ka muna ng almusal. Mamaya mo nang pakainin si tatay. Hindi kasi yun maagang kumakain eh. Oo nga pala. Nakalimutan kong idagdag. Paiba-iba ang ugali ni tatay. Minsan, mahirap siyang intindihin. Pero sana mas lalo mong lawakan ang pangunawa mo, ha? Lagi mo lang itatalim sa utak mo na may sakit siya, ha? Oo, tatandaan ko po ang mga sinabi niyo. Mabuti naman. Sumama ka muna sa akin para makita ka na kagad ni tatay. Sa labas pa lang ng silid, ay sinalubong na sila na nakatingin si Mang Eliseo. Kakaiba ang kislap ng mga mata nito habang nakatitig kay Sheila. Hindi na rin mapagkit-pagkit ang titig nito sa babae. Emilia, mahal. Bakit ngayon ka lamang umuwi? Ang tagal mo naman mamalengke. Nangungulila na kami ng mga anak mo sa iyo Tay, simula po ngayon si Sheila na mag-aalaga sa inyo. Maging mabait po kayo sa kanya, ha? Emilia, ano ba naman kasama mong demonyong may sungay na ito? Hindi ka ba niya sinaktan? Hindi. Sobrang bait nga niya sa akin eh. Anak mo siya. Kaya wag mo siyang pagsalitaan ng masama. Ano ka ba naman, Emilia? Hindi natin anak yan. Wala tayong anak na may sungay at demonyo. Naiiling na lang sabay kamot sa ulo si Samuel. Parang gusto tuloy niyang mapulahan ng mukha sa harap ni Sheila. Ganyan talaga siya magsalita. Kaya ikaw nang bahala magpasensya, ha? Oo, naiintindihan ko naman po ang kalagayan niya. Ganyan din po kasi yung tiyuhin ko noong nabubuhay pa. Sa tingin ko magtatagal ka sa amin. Ikaw pala ang hulog ng langit sa amin. Pagkatapos muling magbilin ni Samuel, umalis na rin siya para pumasok sa trabaho. Maraming araw na rin kasi ang nasayang sa kanya dahil sa pag-iintindi sa kanilang ama. Sa ilang araw na pamamalagi ni Sheila sa bahay nila, kapansin-pansin ang malaking pagbabago sa kanilang ama. Kaya naman naging palagay na rin ang kanilang loob na nasa mabuting kamay na ang kanilang ama. Oh, kain ka na. Pinagluto kita ng pininyahang manok. Masarap yan. Di ba paborito mo yan at ng mga anak mo? Ang sarap nga. Wala ka talagang katulad, Emilia. Mula noon hanggang ngayon, walang kasing sarap ang mga niluluto mong ulam. Huwag ka mag-alala. Lagi kitang paglulutuan ng mga paborito mong ulam. Maraming salamat, mahal. Sige pa, subuan mo pa ako. Gusto ko pang kumain ng marami para tumaba na ako. Lihim na napapangiti si Samuel habang nakatingin sa dalawa. Nagpapasalamat naman siya at sa wakas nakahanap na rin sila ng maayos na mag-aalaga sa kanilang ama. Kahit papano ay napanatag na ang kanyang puso't isipan. Hindi na siya nag-aalala kapag nasa trabaho. Ngunit isang araw, lasing na umuwi si Samuel. Hindi niya kasi nakuha ang promotion na inaasam sa trabaho. Labis kasing naapektuhan nun ng palagi niyang pag-absent dahil sa pag-iintindi sa ama. Oh, kuya, lasing ka? Kailan ka pa natutong uminom?
Huwag mo nga akong pakialaman. Gusto ko lang maglabas ng sama ng loob. Anong problema mo, kuya? May nangyari ba sa trabaho? Wala. Hayaan mo na lang ako. Matulog ka na. Huwag mong sabihin na hindi sa'yo napunta yung promotion na matagal mo nang inaasam-asam. Dapat sa akin yun eh. Kaya lang lagi akong absent o di kaya late sa trabaho. Dahil kay tatay. Sinisisi mo ba si tatay? Hindi naman. Pero siyang dahilan kung bakit lagi akong absent at late. Naintindihan kita, kuya. Kung sumama man ang loob mo. Pero sana, huwag mong pagsisiyan na mas inuna mo pa ang kapakanan ng tatay natin. Ang promotion, makukuha mo din yan balang araw. Pero si tatay, hindi natin alam kung hanggang kailan na lang natin siya makakasama. Naiwan naman napapaisip si Samuel sa mga sinabi sa kanya ng kapatid. Tila nagbalik sa kanya ang nakaraan. Noong mga panahong nag-aaral pa siya. Noong mga panahon na nagloko ang tatay niya. Kung ano munang hirap ang pinagdaanan niya bago natupad ang mga pangarap niya sa buhay. Ipinagpatuloy niya ang pag-inom ng alak. Dahil sa lalim ng iniisip niya, hindi na niya namalayan ang paglapit ng kanyang ama. Bigla niyang naitago ang baso na may lamang alak. Nagagalit kasi ito kapag nakikitang naglalasing siya. Oh, bakit hindi pa po kayo natutulog? May kailangan po ba kayo sa akin? Hindi ako makatulog. Ang ingay sa kwarto ni Sheila tuwing gabi. Napakunot naman ng noo si Samuel sa sinabing yun ng ama. Himala kasing tinawag nito sa totoong pangalan ng babae. Naalala nga pala niya, sa katabing kwarto nito ang pinagamit niyang silid sa babae. Gusto niya kasi, kapag may kailangan ng ama, agad na makakapunta ang babae sa silid nito. Maingay po sa kwarto ni Sheila? Baka may aso si Sheila sa kwarto. Kasi may nadidinig akong umaalulong eh. May kasama ba siyang aso nung sinama mo siya rito? Wala pong aso si Sheila. Baka nananaginip lang po kayo. Hindi ako maaaring magkamali. Dinig na dinig ko talaga na may asong umaalulong sa kwarto niya. Sige po. Bumalik na kayo sa kwarto nyo. Pupuntahan ko na lang po si Sheila sa kwarto niya. Inihatid muna ni Samuel ang ama bago dumiretso naman sa kwartong inuukupan ni Sheila. Marahan muna siyang kumatok, sabay ng pagtawag sa pangalan nito. Agad naman siyang pinagbuksan ng pinto. May kailangan po kayo sa akin? Nagrereklamo kasi si tatay. May nadidinig daw siyang umaalulong dito sa kwarto mo tuwing gabi. Iniisip niya baka may aso kang kasama. Ho? Naku, wala po akong aso. Alam niyo yan. Tsaka, takot ako sa aso. Kung gusto niyo, pumasok kayo para makita niyo na wala talaga. Hindi kaya nananaginip lang ang tatay niyo? Kahit hindi pa siya pinapatuloy sa loob ng kwarto nito, pumasok na rin si Samuel. Kama at aparador lang ang nandun. Napatitig siya sa babae. Pagpasensya mo na si tatay ha. Tama ka. Baka nananaginip nga lang siya. Tsaka dala na rin ang sakit niya. Kaya kung ano-ano nadidinig niya. Wala pong problema sa akin yon. Medyo nagulat lang ako. Sige na, matulog ka na. Ako na munang bahala kay tatay. Pumasok sa kwarto ng ama si Samuel. Dahil nakainom, madaling uminit ang ulo niya. Pakiramdam niya kasi napahiya siya sa harapan ni Sheila. Tay, wala naman pong aso sa kwarto ni Sheila eh. Kaya naman doon sa tao. Baka mamaya layasan na naman kayo ng nag-aalaga sa inyo. Totoo nga sinasabi ko, may aso rito. May naririnig talaga ako. Wala nga raw pong aso sabi ni Sheila, di ba? Matulog na kayo. Tumalikod na si Samuel at may kalakasan na naisara ang pinto ng kwarto nito. Hindi niya minsan maiwasan na maibunto ng inis rito. Natutuwa na rin siya kahit papano sa malaking pagbabago nito. Minsan nga lang talaga, hindi pa rin ito maiwasan na makakita o makarinig ng mga kakaiba. Hindi na lang niya itinuloy ang pag-inom ng alak. Pumasok na siya sa kanyang kwarto at sa kanahiga. Pero hindi pa siya natatagalan sa pagkakahiga nang makarinig ng lagabog ng pinto sa kanyang silid.
Ang ama niya ang pumasok. Bakit po? May kailangan ba kayo? May nangyari ba? May nakita akong malaking aso sa may kwarto ni Sheila. Wala nga pong aso sa kwarto niya. Galing na ako doon kanina eh. Totoo nga sinasabi ko. May malaking aso tapos maitim ang balahibo at pulang-pula ang mata. Hindi ako maaari magkamali. Pwede ba, Itay? Pagpahingayin mo naman ng mga tao rito. Lahat kami pagod sa trabaho at mag-iintindi sa'yo. Bumalik na kayo sa kwarto nyo bago pa ako maubusan ng pasensya. Sa ganoon sila naabutan ni Jacob na tila bagong gising lang din at naalimpungatan. Agad nitong inakbayan ng ama. Kuya, ano ba yan? Bakit sinisigaw mo na naman si tatay? Paano inaabala niyang pamamahinga ko? Pinagpipilitan na may aso raw sa kwarto ni Sheila. Pinuntahan ko, wala naman eh. Nakakaya doon sa tao, inistorbo ko pa. Hindi ba sabi ko naman sa'yo, huwag mong pagtataasan ng boses si tatay. Pagtsagaan natin siya. Dahil sadyang may mga panahon na kung ano-anong nakikita niya. Madaling sabihin pero nakakapuno na rin eh. Lalo na kapag pagod sa trabaho at gusto ko na rin magpahinga. Kala ko pa naman magiging okay na ang lahat kapag may nako na tayong mag-aalaga sa kanya. Hindi pa rin pala. Kahit hindi ka naman pagod sa trabaho, mainitin na talaga ang ulo mo. Tayo na, Tay. Ihatid ko na kayo sa kwarto nyo. Totoong may nakita akong aso. Nakakatakot ang itsura niya. Hindi ako nagsisinungaling. Sige po, paalisin na lang natin yung aso, Tay. Huwag ka mag-alala. Tara na po. Kailangan ko nang matulog eh. Napahinga na lang ng malalim si Samuel nang lumabas ang dalawa sa kanyang kwarto. Aminado siya na mainit talaga ang ulo niya. Idagdag pa ang alak. Pinilit na lang niyang matulog ng gabing yon. Maya-maya nga lang, malalim na ang kanyang paghinga. Nang sumunod na araw, parati pa rin bukang bibig ng ama ang tungkol sa aso. Hindi na lang niya ito pinapansin. Hanggang makasanayan na lang niya na lagi nito yung binabanggit. Maagang gumayak ng araw na yun si Samuel dahil may 3 araw siyang dadaluhan na seminar sa kabilang bayan. Si Jacob naman ay madalang umuwi dahil sa abala rin sa trabaho. Tanging si Mang Ising at Sheila lang ang maiiwan sa bahay na makakasama ng ama. Ikaw nang bahala kay tatay ha. May tiwala naman ako sa'yo na hindi mo siya pababayaan. Oho, ako na ang bahala sa kanya. Alam mo naman ang numero ko, di ba? Tsaka ni Jacob. Tumawag ka kagad kapag may kailangan ka. Opo, Kayo rin po, Mang Ising. Ingat kayo rito ha. Ako na ang bahala sa bahay at tatay niyo. Titignan-tignan ko na lang siya kapag wala akong ginagawa. Huwag ka nang umalis. May asong malaki tuwing kami, natatakot ako. Tay, hindi pwedeng hindi ako aalis. Magtatrabaho ako eh. Saka, wag mo nang isipin yung aso na yon. Hindi yun totoo. Kinagabihan, nakatanggap ng tawag si Samuel galing kay Mang Ising. Sabi nito nagtatakbo daw ang kanyang ama dahil sa takot. Ang sabi naging aso raw si Sheila. At ngayon daw ay hindi nila ito mahanap kahit saan. Napilitan tuloy umuwi ng bahay si Samuel ng 10 oras ng gabi. Bakit nawawala si tatay? Ano nangyari rito? Hindi ko nga maintindihan eh. Kanina ay nakatulog na ako rito sa may terrace. Tapos bigla akong ginising ng tatay mo. Nakita raw niya si Sheila na naging isang malaking aso. Doon siya nagsimula magtatatakbo. Kanina naman ay napakalma ko na at hinatid sa kwarto niya. Pero nang silipin ko siya, wala na siya sa kwarto niya. Diyos ko naman, ano bang kamalasan to? Mabuti pang hanapin na natin siya. Sinuyod na nila ang buong bahay at maging sa labas, pero hindi nila natagpuan ang matandang lalaki. Pabalik na sana sila nang magawi sila sa may bakanteng lote. Doon nila natagpuan ang matandang lalaki na nanginginig sa takot at umiiyak. Anong ginagawa niyo dyan? Umuwi na po tayo. Sobrang nag-aalala na kami sa inyo. Si Sheila, kakainin niya ako. Kakainin niya ako. Isa siyang aswang. Isa siyang aswang. Tatay naman eh. Hindi totoo ang aswang. Baka mamaya ilayasan na kayo ni Sheila. Sana naman tayo maghahagilap na magbabantay sa inyo. Totoo sinasabi ko. Hindi tao si Sheila.
Isa siyang aswang! Dumating naman si Sheila na nag-aalala rin. Hinihingal pa ito na tila malayong tinakbo. Mabuti dumating na kayo. Ang tatay niyo kasi, akala niya aswang daw ako. Pasensya ka na ha. Ikaw na lang ang bahalang umunawa kay tatay. Alam mo naman ang kalagayan niya. Nang makita ni Mang Eliseo ang babae, nahihintakutan itong nagtago sa likuran ng anak. Humahagulgul pa ito ng malakas. Yung babaeng yan, isang aswang! Kakainin niya ako! Kakainin niya ako! Sir, tama na po. Hindi ako aswang. Huwag niyo na po akong pagbintangan. Maayos po ako nagtatrabaho sa inyo. Sheila, magpahinga ka na. Ikaw rin po, Mang Ising. Magpahinga ka na rin. Kakausapin ko lang si tatay. Nang makaalis ang dalawa, inakay ni Samuel ang ama at saka ito kinausap ng masinsinan. Tay, kapag lagi kang ganyan, baka manawa na rin si Sheila sa inyo. Baka lumayas na yon. Maawa naman kayo sa amin. Nagiging pabigat na kayo eh. Totoo sinasabi ko. Nakita ng dalawang mga mata ko. Nagbago ang anyo ni Sheila. Tapos naging napakalaking aso. Sinubukan niya rin akong saktan. Naglabas siya ng pangil at meron siyang mahabang kuko. Sinabi ng tama na eh. Paulit-ulit na lang kayo mga sinasabi nyo. Kung hindi kayo naaawa sa sarili nyo, maawa naman kayo sa amin. Lalo na sa akin na ang laki na ng sakripisyo sa inyo. Pagod na ako sa inyo. Pasensya ka na. Pasensya ka na, anak. Patawarin mo si tatay. Patawarin mo ako. Pakiwari ni Samuel ng mga sandaling yon ay sumabog na siya dahil sa pinaghalo-halong nararamdaman. Parang gusto na lang niyang magwala para kahit paano'y maibsan ang nararamdaman niyang bigat sa dibdib. Simula ng gabing yon, tuluyan nang nawala ng amor sa ama si Samuel. Kahit kapansin-pansin ang pagiging malungkutin at matatakutin nito, binaliwala na lang niya yon. Nang araw na yon ay wala siyang pasok. Nakita niyang ayaw magpaalaga ng ama kay Sheila. Ba't ayaw niyong kumain? Kailangan niyo pang uminom ng gamot niyo. Wala akong gana. Ayokong kumain. Tay, huwag na matigas ang ulo. Kailangan mong kumain. Siya sana magpapakain dito nang biglang tumunog ang cellphone niya. Ang boss niya ang tumatawag sa kanya. Agad naman niyang sinenyasan si Sheila na ito munang magpakain sa ama. Lumayo naman siya sa mga ito para makipag-usap sa boss ng walang abala. Matagal din ang pakikipag-usap niya sa cellphone. Nang bumalik siya sa kusina, wala na roon ang dalawa. Pinuntahan na lang niya ang ama sa kwarto nito. Nagulat pa siya sa kalat doon. Ang ama naman niya ay nakasiksik lang sa isang tabi habang umiiyak. Agad niyang tinawag si Sheila. Anong nangyari rito? Dahil pang dinaanan ng bagyo ah. Nagwala na naman kasi ang tatay niyo. Tatay naman. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa inyo eh. Totoo sinasabi ko. Isang aso ang si Sheila. Nakakatakot siya. Nakakatakot siya. Ay nako. Haya na naman kayo sa aswang eh. Kapag oras ng pagkain, kumain kayo. Huwag niyong aksayan ng pagkain. Dahil kapag naulit pa to, hahayaan ko na kayo magutom. Lalong nagdilim ang mukha ni Samuel nang itinapon pa ng amang dalang pagkain ni Sheila. Inipon niya yun at pilit isinubo sa bibig ng ama. Yun ang tagpong nadatnan ni na Jacob at Mang Ising. Sumusobra ka na kuya. Paano mo nagawa yung kitatay? Punong-puno na ako sa matandang yan eh. Sawang-sawa na ako. Wala ka pa rin karapatan para tratuhin ng ganun si tatay. Hindi na rin napigilan ni Mang Ising ang kanyang nararamdamang awa sa nakitang pagtrato ng pamangkin sa ama nito. Nilapitan niya ang pamangkin at malakas na sinampal na nagpabiling sa mukha nito. Hindi naman makapaniwala si Samuel na napatitig dito.
Bakit niyo po ginawa yon? Wala kayong karapatan na sampalin ako. Para magising ka. Wala kang karapatan na gawin yun sa tatay mo. Anak ka lang. Kahit ikaw pa ang gumagastos sa bahay na ito. Lahat ginawa ko na. Sobra-sobra ng sakripisyo ko sa matandang yan. Kahit habang buhay ka pang magsakripisyo, wala ka pa rin karapatan na tratuhin mo ng gano'n ang tatay mo. Utang mo sa kanya kung nasa ka ngayon. Wala kang karapatan na bastusin siya. May mga anak din ako. Sa kabila ng mga pagkukulang ko sa kanila, hindi nila ako binastos ng ganyan. Hindi na nakaimik si Samuel dahil sa mabibigat na binitiwang salita ng Chewin. Batid niyang tama ito, pero mas nangibabaw pa rin sa kanya ang galit. Samantala ng araw ding yon, pinatingnan nila sa doktor si Mang Eliseo. Saad sa kanila ng doktor noong una, nagiging normal na ulit ang takbo ng pag-iisip nito dahil nasusunod ang pag-inom ng gamot at tamang pangangalaga rito. Pero ngayon, dahil sa depresyong dinaranas nito, maaaring lumala ang sakit nito at tuluyan na mawala ang natitira nitong alaala. Sana naman kuya, baguhin mo na ang trato mo kay tatay. Mas kailangan niya tayo ngayon. Pasensya na kayo. Sisikapin ko wag nang pairalin ang init ng ulo ko para hindi ko na napagbubuntunan si tatay. Naiintindihan naman kita kuya eh. Kaya lang, alam mo may sakit na si tatay. Lawakan mo pa sana ang pangunawa mo. Pipilitin kong baguhin na ang ugali ko. Napuno lang kasi ako sa dami ng problema ko. Sa bahay, kay tatay, at sa trabaho. Naisip ko lang bigla. Paano kung totoong sinasabi ni tatay? Na ano? Aswang si Sheila? Magiging doktor ka tapos naniniwala ka sa ganyan? Sinabi ng doktor na bumabalik na sa normal ang isip ni tatay. Posibleng nawawala na rin ang hallucination niya. Ikaw na rin may sabi na tinawag kanyang anak. Ibig sabihin, nakakaalala na siya. Hindi totoo ang aswang. Gawa-gawa lang yun ni tatay dahil sa sakit niya. Hindi natin lubusang kilala si Sheila. Paano kung ang tagapag-alaga na pinatira natin, totoong aswang pala? Lalo mo lang pinapalala ang sitwasyon May sakit nga si tatay, kaya kung ano-ano na lang ang nakikita niya. Nang hindi na umimik si Jacob, nagkibit balikat na lang siya. Nang maiuwi ang kanilang ama, naging kalmado naman ito nang si Jacob na ang nag-aalaga. Sakto naman may trabahong pupuntahan si Samuel. Ang kapatid na lang ang binilinan niya dahil wala itong pasok ng araw na yon. Anong oras ang uwi mo kuya? Bukasan ng umaga ako makakauwi. Mabuti na lang at wala akong pasok. Ayaw na naman kasi ni tatay na lumapit kay Sheila Siya na lang ang pakikilusin ko sa bahay at paglulutuin ng pagkain namin. Para naman hindi masayang yung pananatili niya rito. Tamang-tama nga at wala kang pasok. Bantayin mo mabuti si tatay Huwag mo munang intindihin yung ibang bagay. Baka matulad na naman noon na nalingatan mo. Tapos kung saan siya nakarating. Ayoko na kung kailan nasa event ako ay bigla niyo akong ipapatawag dahil kung anong nangyayari kay tatay. Oo kuya, ako lang bahala rito at kay tatay. Lilinisin ko na rin yung kwarto ni tatay habang nalilibang siya sa panonood ng TV. Mabuti naman. Parang lagi kasing binabagyo yung kwarto niya Pagkatalikod ni Jacob para pumunta sa kwarto ng ama, biglang lumapit si Mang Eliseo kay Samuel. Itinigil naman ng huli ang kanyang ginagawa at tinitigan ng ama. May kailangan po ba kayo, tay? Totoo sinasabi ko. Isang aswang si Sheila. Alam kong mahirap itong paniwalaan para sa'yo. Pero totoong nakita ko siya na nagbago ng anyo at naging isang napakalaking aso. Tay, wala po kasi akong oras para makipagkwentuhan. Hayaan niyo po, makikipagkwentuhan po si Jacob mamaya sa inyo. Naglilinis lang siya ng kwarto niyo. Hindi ka naniniwala sa akin, anak? Tay, ulitin ko po sa inyo. Parti lang yan ang sakit mo at hindi totoong isang aswang si Sheila. Sige na po, manood na lang po kayo ng TV sa sala. Alis na ako Nagpaalam na rin siya sa ibang kasama sa bahay. At saka binitbit ang mga gamit na dadalhin. Kinabukasan, pasado 9:00 na ng umaga nang makauwi si Samuel. At si Jacob ang una niyang hinanap. At natagpuan niya ito sa kwarto ng kanilang ama.
Tulala ang binata at tila babalisang balisa. Si Mang Eliseo naman ay nanonood ng TV. Oh, ba't parang tulala ka dyan? Wala naman. Bakit ganyan ang itsura mo? Hindi ka ba nakatulog? Oo, hindi nga ako nakatulog. Kakabantay kay tatay. Nilapitan ni Samuel ang ama na nakatutok lang ang mga mata sa TV. Tay, kumain na po ba kayo? Nagluto si Emilia ng masarap na ulam. Pinakain niya ako. Ikaw, anong ginagawa mo ritong demonyong may sungay? Kuya, pinakain na siya ni Sheila. Ayaw na naman yung ibang nagpapakain sa kanya eh. Si nanay na naman ang tingin niya sa babaeng yun. Ang hirap naman ng sakit ni tatay. Pabalik-balik na lang. Ikaw Jacob, nag-almusal ka na ba? Hindi pa kuya. Wala akong gana eh. Bakit ba? Ano nangyayari sa'yo? Kanina pa kita napapansin na balisa at tulala. Kasi kuya, totoo yung sinasabi ni tatay. Na ano? May nangyari ba kagabi? Nakita ko siya. Nakita ko si Sheila na nagkatawang aso. Meron siyang itim na balahibo, mapulang mga mata at mahahabang kuko. Basta nakakatakot ang itsura niya. Ano ka ba Jacob? Noong isang araw si tatay, tapos ngayon naman ikaw? Bakit niyo ba pinag-iisipan ng ganun yung tao? Totoo yung sinasabi ko kuya. Hindi ito isang kalokohan o kung ano-anong kwento na inimbento ko lang. Nakita siya ng dalawang mga mata ko. Lumapit si Samuel sa kapatid at tinitigan ito. Inamoy din niya yun kung amoy alak. Alam niya kasi na kapag iniiwan niya to sa bahay, umiinom ito. Hindi naman siya nagkamali dahil amoy alak ito. Lasing ka kagabi no? Hindi kuya. Oo, uminom ako kagabi. Pero hindi pa ako lasing nung makita ko si Sheila na mag-iba ito ng anyo. At sinasabi ko sa'yo, delikado tayo sa babaeng yun. Mabuti pang paalisin mo na siya. Baka kung anong gawin niya sa atin, lalo na kay tatay. Kaya makinig ka. Kailangan na natin siyang paalisin. Nahinto naman sila sa pag-uusap nang biglang sumulpot si Sheila. May dala itong tuwalya at gamot para sa kanilang ama. Sino pong paaalisin? Wala Sheila. May ibang tao kami pinag-uusapan. Nakikinig ka ba sa usapan namin? Hindi po. Kararating ko lang po. Pasensya na po. Ang mabuti pa, paliguan mo na si tatay at samahan mo siya magpahangin sa labas. Oo. Halina po kayo. Paliliguan ko na kayo. Emilia, mabuti naman at dumating ka na. Kanina pa kita hinihintay. Naghanda lang ako ng pampaligo. Tara na, kapit ka sa akin. Maliligo ka na. Inalalayan ng dalagang matanda palabas ng kwarto. Naiwan naman sa loob ang magkapatid. Muling nagsalita si Jacob sa nanginginig na boses. Kuya, maniwala ka sa akin. Totoo ang sinasabi ko. Delikado si tatay sa kanya. Baka may pinaplano siya sa atin o kaya kay tatay. Ewan ko sa'yo Jacob. Kung ano-anong iniisip mo. Mabuti nga't nakahanap tayo ng taong mag-aalaga kay tatay eh. Trabaho lang kasing mahalaga sa'yo eh. Natatakot ka na mawala ng mag-aalaga kay tatay. Dahil ayaw mong masakripisyo ang trabaho mo para maalagaan si tatay. Kaya pilit kang nagbubulag-bulagan. Hindi mo ba naiisip? Baka taon na lang ang itatagal ni tatay. Hindi pa natin maibigay sa kanyang tamang atensyon na kailangan niya. Ikaw ba? Kaya mong isakripisyo ang pagiging doktor mo para kay tatay? Nagsasakripisyo ko maging doktor para kay tatay. At kahit konting oras naglalaan ako para sa kanya. Mahaba din ang pasensya ko. At hindi umiinit ang ulo ko. Kapag may nangyaring masama kay tatay, ikaw ang sisisihin ko dahil ayaw mong maniwala. Napahinga na lang ng malalim si Samuel dahil sa tinuran ng kanyang bunsong kapatid. Palibhasa hindi siya naniniwala sa aswang. Hindi niya maintindihan kung ang kanyang ama at si Jacob ay nagsasabi ba ng totoo. Dumiretso muna siya sa kusina para kumuha ng isang bote ng beer. Yun kasi ang pampatanggal niya ng stress. Habang kumukuha ng baso, ay nahiwa ang kanyang braso sa kutsilyo na nakaharang sa may lalagyan.
Hindi kasi ito naitabi na maayos simula nang magluto. Sakto naman na dumating doon si Sheila. Sheila, pakikuha naman ng first aid kit doon, oh. Nahiwa ko ng kutsilyo. Sige po. Teka lang po. Ano pang tinutunganga mo dyan? Kunin mo na sabing first aid kit. Mauubusan ako ng dugo rito, oh. Napansin ni Samuel na natulala si Sheila sa kanyang braso. Na halos lumabas na ang laman dahil sa laki ng sugat. Napuna rin niya na parang naglalaway ito sa nakikita. Yung itsura na parang gusto nitong tikman ng sugat. Nagulat na lang siya nang bigla itong lumapit. At sa kasahuri ng dugo na umaagos sa kanyang braso. At sinipsip ito sa harapan niya. Ano bang ginagawa mo, Sheila? Pinakukuha ko sa yung first aid kit. Tapos kung ano-anong ginagawa mo? Pasensya na po. Hindi ko po sinasadya. Kabastusan ang ginawa mo. Huwag mo na yung uulitin. Saan mo ba natutunan ng ganun? Oo, hindi na po mauulit. Kukunin ko na po yung first aid kit. Nandidiri naman si Samuel dahil sa ginawa ng dalaga. Noon lang siya nakakita ng taong gumawa nun sa harapan niya. Gayunpaman, ipinagkibit balikat na lang niya ito. Kinagabihan, hindi siya makatulog dahil magulo ang kanyang isip. Nagdala na siya ng isang bote ng beer doon na nilalagok niya habang nakahiga at nag-iisip. Masyado kasi siyang pagod at maraming bumabagabag sa kanyang damdamin, lalo na ang pag-aaway nila ng kanyang kapatid. Maya-maya ay nakarinig siya ng isang malakas na pag-alulong ng aso na noon lamang niya narinig. Tulog mantika kasi siya at nung gabing yun lang siya hindi makatulog. Lumabas siya ng bahay para usisain kung anong meron sa labas. At pagdating niya roon, ay nagulat siya sa kanyang nakita. Diyos ko, ano nangyari kay Mang Ising? Sinong gumawa sa kanya nito? Jacob! Jacob! Pumunta ka rito! Bilisan mo! Kuya! Kuya! Sinong gumawa nito sa kanya? Sino? Hindi ko rin alam. Natagpuan ko na lang siya rito. Wakwak ang katawan at nakahundusay. Kuya, siguro totoo nga ang hinala ko. Baka si Sheila ang gumawa nito. Paano niya magagawa ito? Maniwala ka. Totoo ang sinasabi ko na nagkakatawang aso si Sheila. Yun ang sinyalis ng pagiging aswang. Para maniwala ka, subukan natin siyang puntahan sa kwarto niya. Pinuntahan nila ang kwarto ni Sheila sa katabing kwarto ng kanilang ama. Mabuti na lang at mahimbing na natutulog si Mang Eliseo at walang nangyaring masama rito. Pagdating doon, hindi na nila kinatok ang pinto. Dahan-dahan na lang nila itong binuksan. Nakita nila si Sheila na nakahiga roon at mahimbing din ang pagkakatulog. Naalimpungatan ito dahil sa ingay na ginawa nila. May kailangan po ba sila? Lumabas ka ba kanina? Hindi po. Kanina pa po ako natutulog dito. Bakit po? Patay na si Mang Ising. Po? Patay na siya? Ano pong nangyari? Nakita ni Samuel na hindi na nakatiis si Jacob. Pakiramdam kasi nito ay nagmamaang-maangan lang ang dalaga. Kaagad itong lumapit dito at pagalit na hinila sa kwelyo ng damit. Sheila, isa ka bang aswang? Nakita kita nung isang araw na naging isang aso na may itim na balahibo. Umamin ka! Hindi ko alam ang sinasabi mo. Kung nung isang araw niyo po yan natuklasan, malamang dahil po sa kalasingan. Nakita ko nga po kayo na nagsasalitang mag-isa tungkol sa aso na sinasabi ng tatay ninyo. Sinungaling! Sigurado ko sa nakita ko. Kaya huwag ka na magmaang-maangan. Jacob, tama na. Hindi natin pwedeng pagbintangan ng ibang tao nang walang ebidensya. Kailangan nating paimbestigahan sa mga pulis ang nangyari. Hindi pwede magdidiin lang tayo ng pambibintang sa iba. Tayo na, Jacob. Kailangan na nating itawag sa mga pulis ang nangyari kay Mang Ising. Agad namang dumating ang mga pulis na tinawagan nila. Nahirapan silang makakalap ng ebidensya dahil walang CCTV sa lugar kung saan naganap ang insidente. Samantala, nakakaramdam na rin ng pagdududa si Samuel kay Sheila.
Dahil kinabukasan na magkasalubong sila sa kusina, ay meron siyang natuklasan. Mukhang malala yata ang paso mo sa may balikat ah. Mukhang kapapaso lang yan ah. Ayaw mo bang ipagamot sa ospital? Ayos lang ako, wag po kayo mag-alala. Maliit na bagay lang to. Sigurado ka ba dyan? Oo, okay lang po talaga. Siya nga pala, baka pwedeng ipagluto mo kami ng sinangag. Damihan mo sana ng bawang ah. Wala na po kasing bawang sa lagayan. Ang dami ritong bawang ah. Hindi ba kabibili lang natin sa palengke nung nakaraan? Oo nga po pala, nakalimutan ko. Hindi ako sanay magluto ng sinangag na maraming bawang. Iba kasi ang paraan ko ng pagluluto. O sige na, kung ano naman ang gusto mong luto. Basta damihan mo naman sana ng asin dahil ang tabang ng luto mo eh. Sa kalagitnaan ng pag-uusap ng dalawa ay biglang nakisingit si Jacob. Tumikim muna ito upang makuha ang kanilang atensyon. Ako na lang magluluto kuya. Sheila, magwalis ka na lang sa labas. Pakisuyo na lang. Sige, maiwan ko na po kayo. Nagmamadali nang umalis si Sheila at naiwan ang magkapatid sa kusina. Si Samuel naman ay saglit na natulala. Dahil napaisip siya kung bakit hindi ito gumagamit ng bawang at asin sa pagluluto. Naalala rin niya ang nangyari nung nakaraang araw na bigla nitong sinipsip sa harapan niya ang sinahod na dugo mula sa sugat niya. Kita mo na, pangontra kasi sa kanilang asin at bawang. Ganun ang mga aswang. Ngayon nga lang ako nakakita ng taong hindi gumagamit ng bawang at asin sa pagluluto eh. Naalala ko rin nung minsan na naabutan niya ako nagkaroon ng sugat ang braso dahil nahiwa ng kutsilyo. Bigla na lang niya sinahod ang dugo sa aking braso tapos sinipsip sa harapan ko. May natuklasan ka palang kakaiba sa kanya pero ayaw mo pa rin maniwala. Kaya sinasabi ko sa iyo kuya, paalisin na natin si Sheila habang maaga pa. Sumasagi na rin sa isip ni Samuel na baka nga totoong sinasabi ng kanyang ama at kapatid. Gayunpaman, magiging napakahirap sa kanila ang pagpapaalis kay Sheila dahil sa kanilang tatay. Tatay, kami muna magpapakain sa'yo ngayon. Mamaya na si Sheila ha. Sinong Sheila? Hindi Sheila ang pangalan ng nanay mo. Siya lang ang gusto ko magpapakain sa akin. Tatay, huwag na matigas ang ulo. Kailangan mong kumain dahil iinom ka pa ng gamot mo. Ayokong kumain. Si Emilia lang ang gusto ko. Si Emilia! Jacob, tawagin mo na si Sheila. Sabihin mo siya na magpakain kay tatay. Matapos tawagin ni Jacob ang babae, ay saka lumabas ang magkapatid para mag-usap. Nung oras na yun, ay tuliro na sila kung paano nila paaalisin si Sheila sa bahay nila. Dahil ito pa rin ang hinahanap-hanap ng kanilang ama. Mabuti pang naniwala na lang ako noon kay tatay. Nakita mo naman, siyang hinahanap lagi ni tatay. Ano nang gagawin natin ngayon? Baka kailangan tayo nang umalis. Huwag muna natin pangunahan ang mga bagay-bagay hanggat hindi pa napapatunayan. Hindi ka pa rin naniniwala sa akin kuya? Lasing ka nun eh, kaya paano kitang paniniwalaan? Pero syempre kahit paano nagkakaroon na rin ako ng pagdududa. Kuya, malino naman ang mga ebidensya. Ang aswang, takot sa bawang at asin. Dahil ito ang pangontra sa kanila. Hindi ba ebidensya yun kuya? Sige, humanap ka ng ibang tagapag-alaga kay tatay. Kung totoong masamang nilalang yan, matagal na sana niya tayong sinaktan bago si Mang Ising. Baka may nakaaway lang siya kaya siya pinatay. Mabuti nga pinauwi na lang ng pamilya niya ang bangkay eh. Saka ka palang maniniwala kapag huli na ang lahat? Kapag sinaktan niya na ako o si tatay? Pambihira ka talaga kuya. Magulo ang isip ni Samuel ng mga oras na yun. Hindi na niya alam kung anong paniniwalaan. Kung kaya't niyaya na lang niya si Jacob na puntahan ang lugar kung saan nakatira si Sheila. Isinama rin nila si Mang Eliseo upang makasiguro na ligtas ito. Patakas ang ginawa nila. Naging maingat sila upang hindi nito malaman. Nang makarating sila roon, ay nalaman nila ang saloobin ng mga tao ukol sa dalaga. Lahat pala ng mga tao rito, mainit ang dugo kay Sheila.
Palaging malansa ang amoy at masangsang. Yan ang inirereklamo ng mga nakasama niya sa kung saan mang gawain, lalo na sa trabaho. Napansin ko rin yan pero hindi ko pinuna dahil hindi na yun parte ng trabaho niya. Hindi ba kapag aswang ay kumakain ng tao, kaya talagang masangsang malansang amoy nila? Wala na raw magulang si Sheila dahil ito mismo nakapatay sa mga magulang niya. Tingnan mo kuya, talagang may bahid ng pagkaaswang ang sinasabi ng mga tao tungkol sa kanya. Naniniwala ka na ba? Hindi ko alam. Litong-lito na ako Ngayon lang tayo napunta sa ganitong sitwasyon. Alam ko na. Puntahan kaya natin yung matandang albularyo na tinanong natin noon. Mukhang may alam siya sa pagkatao ni Sheila Oo, tama. Siya nga pala yung nakausap natin noon na nagsabi wag na natin puntahan si Sheila sa bahay nito. Hinanap nila ang bahay ng matandang albularyo na nakausap nila noon. Mabuti na lang at agad nila itong nakita. Tinanong nila rito kung ano ang pagkakakilala nito kay Sheila. Napag-alaman nila na ang lolo ni Sheila ay isang aswang na kung tawagin ay asbo. Posible na ang lahi ng kanyang ama ay naipasa sa kanya. Isa pa, 3 turista ang natagpuan na patay sa isang lugar na malapit sa kanyang bahay. Yun daw ang sinasabi ng mga taga roon at nararamdaman daw niya na may kakaiba sa dalaga. Pagkatapos nun ay nagpaalam na sila at umalis. Napagdesisyonan nilang paalisin si Sheila. Gayunpaman, si Mang Eliseo ang nakalaban nila dahil ayaw nitong pumayag na umalis ang dalaga. Lumipas ang ilang araw na wala naman nangyaring kakaiba, kung kaya tinayaan na lang nila na manatili ito sa bahay nila para sa kanilang ama. Lalo na't naging panay ang trabaho ni Samuel at hindi niya ito kayang isakripisyo. Hanggang isang hating gabi, naisipan ni Samuel magpahangin sa labas dahil hindi siya makatulog. Nakakita siya ng isang napakalaking aso sa hindi kalayuan. Sinundan niya ito. Pero sa paghabol niya rito, ay natagpuan niya ang patay na katawan ng kanilang ama. Wakwak ang katawan nito at maraming sugat. Tay! Tay, ano nangyari sa'yo? Tay! Paglingon niya sa kabilang panig, ay nakita niya si Sheila na hawak-hawak ang walang malay na si Jacob. Nang makita niya ito, ay humahalakak ito ng napakalakas. Ano bang ginagawa mo, Sheila? Tigilan mo na tong aswang ka! Akala niyo siguro makakatakas kayo sa akin, no? Mamamatay kayong lahat ngayong gabi! Natulalanan lang si Samuel ng mga oras na yon. Nakita niya kung paano magkatawang aso si Sheila sa kanyang harapan. Mabuti na lang ang tanggamalay si Jacob. Nakatakbo pa silang magkapatid hanggang sa nakasalubong nilang albularyo na nakausap nila noon. Sinundan pala sila nito dahil nag-aalala ito sa kanilang kaligtasan. Dahil may kakayahan na matandang pumatay ng aswang, napatay din si Sheila ng gabing yun. Samantala, nagluluksa ang magkapatid dahil sa pagkamatay ng kanilang ama. Kung naniwala lang sana ako noong una, hindi sana namatay si tatay sa ganitong paraan. Akala ko kasi dala lang yun ang kanyang sakit Nagsasabi na pala talaga siya ng totoo. Napakamakasarili ko. Sana pala sinakripisyo ko muna yung trabaho para kay tatay. Inuna ko pa ang pagiging makasarili ko. Wala na tayong magagawa kuya. Dahil nandyan na yan Wala na si tatay at si Mang Ising. Maging aral na lang sa atin ang nangyari. Isa pa, ang mahalaga, payapa na si tatay. Wala na siyang nararamdamang sakit. Kasama na siya ni nanay sa taas. Masakit man ang nangyari, pero wala silang nagawa kundi tanggapin na lang nila ang sinapit ng kanilang ama. Matapos nilang ihatid sa huling hantungan ng kanilang ama, ay nagpatuloy na lang sila sa kani-kanilang buhay. Si Jacob ay naging isang ganap ng doktor. Tapos si Samuel
ay nakamit na ang pinapangarap na promotion. Gayunpaman, may puwang sa kanilang puso dahil wala ng kanilang ama. Naging aral ang pangyayaring yon na huwag pangunahan ng pride ang puso. Huwag gawing pabigat sa buhay ang mga magulang. At higit sa lahat, hindi lahat ng tao ay mapagkakatiwalaan. Dahil yung iba ay hindi totoong tao, kundi isang aswang. Wakas.